Kapit na kapit ang batang flying fox o kabog sa kanyang ina. Habang nag-iipon pa ng lakas ang batang paniki, kay nanay muna siya kakapit. Pero ito pala ang huling beses na mayayakap ng ina ang kanyang anak. Dahil sa mga poste ng kuryente, maraming kabog ang hindi na nakakabalik ng buhay sa kanilang pugad. Maliwalas at maganda ang panahon ngayon sa Basilan. Kaya naman ang grupo ng flying fox na ito, tahimik na nagpapahinga sa mga puno. Malakas at matibay na pakpak ang numero 1 nilang sandata para makahanap ng pagkain. Ang iba, kahit tirik ang araw, walang tigil sa paglipat-lipat sa mga puno. Maririnig nyo dito sa lugar mga tunog ng mga bats, no? Karaniwan kasi maririnig mo sa lugar na kagaya nito mga tunog ng mga ibon, o kaya tahimik lang dahil marsh ito, lawak, no? So ngayon ako nakakita ng ganito ka-extensive na roosting area ng mga flying foxes. Hindi ordinaryong paniki ang mga flying fox. Sila ang pinakamalaking uri. Kaya naman hindi sila basta-basta kayang patumbahin ng kanilang mga predator. Pero sa paglipad nila sa ere, isang balakid ang hirap silang iwasan. Ang mga kawad ng kuryente. Dalawa sa kanilang kasamahan, patay na ng aming naabutan. Sunog at halos hindi na makilala ang isang flying fox. Nakuryente raw sila sa mga kawad ng kuryente sa poste. Ito yung itsura ng isang paniki kapag tinamaan ng 12,000 volts ng electricity. Halos wala na yung kanyang mga pakpak, yung skin, no? Yung pterygium, at talagang sunog na, oh. Ang kanilang pagkamatay nagdudulot daw ng malawakang brownout sa Basilan. Parati po kabog po yung yung nagdikit sa kable. Kasi kung mag-blackout po doon sa Isabela, madadamay po kami dito. Walang kinalaman ng kabog dito, nandito lang sila sa Hindi naman sila dumadapo sa mga kawad ng kuryente diyan sa hindi. Dito lang sila diretso sa sa bakawan na yan. Ayon sa pamunuan ng Baselco, simula 2010, madalas na ang brownout sa lugar. 2017 raw na makita nila ang mga paniking nakasabit sa kawad ng kuryente. Yung ginagawa namin, yung insulator na ginagamit namin is before maliit. So pinapalitan namin ng malaki. Hindi bihira yung makakaroon ng shortage. Ipinakita namin sa eksperto ang litrato ng nakuna naming mga flying fox. Nagulat kami sa kanyang revelasyon. Posible raw na isa itong bagong species ng flying fox. I think it's the Pteropus speciosus. It's found in Southeast Asia, pero unique siya sa Philippines dahil sa Basilan area lang siya. Basilan, Tawi-Tawi group of islands lang siya nakikita. We also suspect that probably it's not Pteropus species that we know. And the problem is the species understudied. Maraming pag-aaral pa ang dapat gawin para makumpirma ang hinala ni Sir Aloy. Pero iba mang species o hindi, mahalagang maprotektahan ang lahi nila dito sa Basilan. Lalo na't may matindi silang banta
na pinagdadaanan. Ang laban sa pagitan ng tao at kabog sa Basilan malapit nang matapos dahil mas pinipili na nila itong maging kakampi. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.